Ito binigay. Tapos ito kasama dito sa 100. Kasi pag nag-check kasi ako ng material sa side, tapos kunin ko na. Ganyan na lang. Sa running niya ay mayroong 898 turns. Okay na. Complete. So, counterclockwise natin. Ganun mo lang. Ganun mo lang ito yan. So, itong wheel na to, ito ay gagamitin. See? Malinis na siya. Hindi gaya dito. So, ito yung winding, ito yung running, ito yung running. Yan. Running. So, maraming turns. So, sabihin natin na 900 yung turns ko doon. 900 turns. Pero itong 900 turns, hindi natin alam pa sa ngayon kung yung resistance niya. Ilan. Itong maliit na turns na to, ito yung speed number 3. So, ito yung speed number 3. Bakit? Kasi, the lesser the resistance is yung mabilis. Yung pinakamaraming turns, yun yung speed number 1. Ito yung speed number 1. Tapos ito naman yung selector switch para sa speed. So sabihin natin naka-off pa siya sa ngayon. Ito naman yung papunta sa line 1. Papunta pa sa line 1. Okay. Tapos pupuntak yan dito. Depende sa selected speed na gusto mo. Yan. So, pag tinignan mo dito, itong coil na ginawa natin, iwain natin, ay bawat hilera mayroong tig-apat na wire terminal. May tig-apat to 4. May marking na rin kung nilagay para madali ko na ma-identify kung saan ako magkonekta. So itong running na to, dito rin kasi yun yung pinakamaraming turns, kaya ito malaki siya. So ito yung mga kable na to, 4. So ito yun. Yan. 1, 2, 3, 4. Tapos dito naman sa hilera, dito, ito yun. 1, 2, 3, 4. So ito yung wire windings na ginawa natin. Itong 4 na to. Ayan. Then ito yung sabihin natin na beginning. Kasi pag nagro-roll tayo, simula tayo dito. Ito yung ginamit natin, di ba? Beginning clockwise. So ito yung ginamit natin. So ito yung beginning natin. Tapos ito din yung beginning natin dito sa beginning. Tapos ito naman yung ending natin. Okay. So bawat coil nito may kanya-kanyang number of turns. Kaya ganito yung ginawa natin. May mahaba, maliit, at pinakamaliit. Yung beginning ng running, magkukonekta yan sa beginning maliit na turns. So sabihin natin, ito yung 120 turns. Tapos ito yung 230 turns. Ito naman yung 550 turns. 550 turns. Pag i-total mo yan, is equivalent to running. Check natin. 550 plus 230 plus 120, 0, 5 plus 3, 8 plus 2, 10. Carry 1, 1 plus 5, 6 plus 2, 8 plus 1, 9. So 900 turns yung kabuuan niya. So equivalent din sa running natin. So tapos yung pinakamaiksi na turns ay yung ending niya, kumukonekta din yan dito sa beginning. Yan. Ganyan siya. So naka-series lang siya. Kaya pag may nasira o naputol dito,
Actually, itong mga ganito, may apat na set of coils to, yung ganito. Itong kaso nga ni short na natin na paggawa ng diagram para mas madali intindihin dahil dito sa wire na to, itong wire ng fan, ito wire, itong core, dito yung mga lumabas na wire na natin. Tapos itong ending naman sa kasunod ng yung sa center natin, yung kasunod ng maliit na thorns ay kumukonekta naman yan dito sa beginning din ng kasunod ng 900 na thorns, itong 550 thorns. Kaya may nilagay ako dito, ito 550 thorns, tapos may 120 ito. Tapos itong ending ng 550 thorns ay kumukonekta naman yan dito sa kapasitor. Yan, yung kapasitor na gagamitin natin is yung 1.5 microfarad. Tapos yung combo natin punta naman to sa ending. So bago pumunta sa ending yan, lagyan muna natin ng thermal fuse. Yan, ganyan siya, may thermal fuse dito. So ilang kable na ang lumabas after sa splicing natin. So ito 3, so maging 5 na ito para sa kapasitor. Ito ang ilabas natin. So ito sa speed 3, tapos ito 2 pa sa kapasitor. Tapos yung galing sa kapasitor, yung isa niya ay kumikonnecta doon sa line 2. Then ito naman ay itong switch na to ay diretso sa line 1. So ito na yung para sa milk plug mo. Galing line 1, diretso yan dito sa switch or yung sa selector mo or yung sa button switch, depende kung anong klase switch ang ilagay mo dito. Speed number 1, papasok yung kurente dito, yung current papasok, tapos pumasok punta dito. Yan, baka siya dito, naka-series lang siya. Yan, yan. Tapos pina-speed up ng kapasitor para mapaikot niya tong, patakbo niya tong running. Ganun lang siya. Mostly happen kung na-overuse siya, itong thermal fuse na to ay nag-o-open. Yung normal niya, contact niya is normally close. Ganyan. Normally close siya. Pag masyadong mainit na, dahil na-overuse, nag-iinit yung core na to. At saka yung wire niya, ay detect din ng thermal fuse. Ang mangyari doon, pag sobrang init na-reach na yung maximum na temperature, itong contact niya dito ay mag-o-open na to. Yan. So yung current dito galing line 2 hindi na makapasok doon sa running pag ito ay naputol. Pag galing naman dito sa line 1, pasok yan dito, pero walang line 2 na makapasok, kaya hindi na siya iikot. Okay, so may wire ako ito. Itong mga wire na ito. So i-check natin kung okay ba to, kasi mga binaklas ko lang dito eh. Ito medyo bago to, maiksi lang, pero pwede na to. Pwede na to. May mga insulating din tayo. Tapos thermal fuse, ito yung thermal fuse dyan para dito. Dito sa diagram na to, ito, dito yan. So yan. Tapos itong kapasitor na to, ito yan dito. Ito. Yan sa diagram yan. Dito yan. Itong fuse na to, yan yung fuse na yan. Tapos ito yan dito natin. Okay. So okay. Yan. Ito yung pang-insulating din. Okay. Check natin. First, yung kapasitor. Yan. Nanofarad. So ito, may 1.5 microfarad. Dapat hindi bababa ng 10. So 1.3, okay pa rin to.
So buo pa rin siya. So may 1 microfarad. Tapos itong thermal fuse, check din natin. So okay siya, normally close. Okay. Tapos yung mga wire na ikabit natin, itong wire na to, yung bawat dulo niya, ikabit natin to. Itong wire na to, baka may putol. Yun. Okay. 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 So buo yung wire. So okay siya. Yan. Itong beginning na running ay kumukonekta dito sa beginning ng pinakamaliit na number of turns. So itong beginning na to, beginning, tapos ito yung yan, beginning na running, tapos ending na running, ito ER. Okay, so kunan natin ang resistance, balatan na muna natin gamit tong lighter. Ganda lang natin kung saglit. Yan. Ito, tsaka yan. Yun. So mayroon siyang 736 kilo ohms. 736 ohms. Itong 120 turns, ito 120 beginning at saka ending ito. So mayroong 95 kilo ohms. So na-check na natin yung sa 900 is may equivalent na 736 kilo ohms. Then sa 120 turns may equivalent na 95 kilo ohms. Tapos yung 230 turns ay may equivalent na 187 kilo ohms. So itong 550 turns, ito naman ang i-check natin, kilo ohms. So ito ay mayroong 448 kilo ohms. So ngayon sundan natin to. Ang lumabas pala dito dapat ito. So dalawang linya na lumabas para sa kapasitor, then tatlong wire ang lumabas dito para sa speed number 1, number 2 at saka number 3. Sundan natin yung diagram. So sa running ay mayroong beginning at saka ending. So, tapos yung ending niya ay papunta sa kapasitor. Okay na yan. So itong beginning ay kumukonekta dito sa beginning ng 120 turns. So ito is yung beginning. Tapos itong apat naman ay para sa ending. Ito yun. 1, 2, 3, 4. So itong apat na to. Tapos yung apat naman dito sa ending is to 1, 2, 3, 4. Yan. So sa running ay mayroong beginning at saka ending. Yung beginning ay kumukonekta sa beginning ng 120 turns. So sa running, ito beginning running ay kumukonekta sa 120 turns na beginning. So ito 120 turns. So dito siya. Ganda na natin. Okay. Tapos yung ending ng 120 turns ay kumukonekta sa beginning 230. So ending. So ito yung ending 120. Saan ito? 120 ay kumukonekta sa 230 na beginning. 230 na beginning. So ganun lang yan. Oh, ito. So ito naman dito siya. Yan. So dapat ang material ito ay maging 5 na lang. Itong 3 speed at saka para sa kapasitor.
Then, yung ending naman ng 230 ay kumukonekta sa beginning 550. Ending ng 230. Ito. Yan, 230 ending ay kumukonekta dito sa beginning na 550 turn. O, ito. Beginning. Yan. So, ganun lang kadali. Pag may mga label ka na o marking, madali na lang. Tapos, yung natira, so ito namang ending ng 550 ay para sa capacitor. So, ending. So, ito, para sa capacitor. Tapos, yung ending ng running is para sa capacitor din. Ito yung common. Ito yung para sa capacitor. Ito yung line to. Dito, i-connecta yung line to. Para dito. Na maglagay tayo rin ng thermal fuse para dito. Okay. So, gawin natin. Lagay tayo ng thermal fuse para dito. Tapos, so ito yung common natin. Line to. Yung wire na meron tayo is 4 lang. Gutin ko na lang kaya to. Gutin ko na lang to. Yun. So, itong capacitor, ending ng 550. So, ito. Yan. Tignan natin. Spaghetti. So, ngayon, may capacitor na tayo. So, ito yung capacitor natin. Yan. So, yung kasunod, ito yung kulay white. Yan, kulay white. Okay. So, tabi natin. Spaghetti pataas, pababa ng pataas. Okay na yung white. Ito na yung tayo sa 230 at saka 120. Ending 230. So, beginning ng 230, tapos ending ng 120. So, ito yung speed number 2, kulay gray. So, gray. Yun. So, red naman yung speed number 3. Okay. Pasok natin. Yun. So, ngayon, talian natin to. Itong sinuli na to sa bigas to eh. Dublihin natin. Doble. Sinuli ito sa bigas. Yan. Subusin mo lang. Then, itong kable mo. May nagayos. Yan, yan. Yan. Okay na siya. Tapos dito. Ganun natin yung kalian. Tapos pasok dito. Yan. Kung doon kasi lulukan eh. Lulukan. Yan. Maganda yan. Maganda yung kakakit.
Tapos, balik mo na siya dito. Okay. Yun. So, okay na siya. So, ito na yung 5 wire. So, 2, 4, 5. So, ito yung capacitor natin. Ayan, itong dalawa. Common tong blue capacitor. Ito yung pumunta sa line 2. So, pag-test natin ito lahat kung okay ba. Okay, capacitor. Okay rin. 821 kilo ohm. 727. So, isa. 1 kilo ohm. Ito yung speed number 1. So, check natin ngayon. Itong fan na to, itong ginawa natin, kabit natin doon sa electric fan. Kung okay ba to. Kung gagana ba. So, ganun na natin. So, ito na siya. Tapos, babad natin ng varnish yung electrical varnish insulator. So, kabit natin to doon. Okay. So, ito na yung electric fan na gawin natin. Kaso nga lang, ito yung ginawa natin na DIY na na-rewind na natin. Subukan natin ikabit dito. Kaso nga lang, iba yung sukat ng rotor. Parang subukan natin to. Ikabit dito kung okay ba siya. Yung rotor niya, iba siya. Medyo malaki ito. So, ito yung rotor niya. So, maliit yung ikabit natin. Ito malaki. Kaso nga, nung nabili natin ito sa junk shop, eh, walang core. Kaya, may nakita tayo ito. Subukan natin ikabit dito kung gagana ba siya. Sa timbangan to eh. Ito. Very safe. Nasa kanya din. So, higpit ka dito. Dito naman. Okay na para malain. Para ma-safe mo yung. So, ito yung 1. Tapos, ito. Yan. Okay. So, ito yung 1 natin. 1 is white. Ito. White. Then gray is 2. Okay. Yeah. Okay. Yan natin ang tape. Okay. Suck. Turn on. Yun. Yun. Okay siya. Okay. Lagyan natin ng fan. Lagyan natin. Temporary. One.
Yan. So, magamit na natin to. So, okay siya. Success. I-varnish na lang natin. Yan, bilat na sa araw. 2,000 years later. So, ito na yung nagyaring varnish. Pinalian ko na rin dito para mag-compress siya. Para mag-compress. Yan. Pinalian ko na, ginanlan ko na lang. Kasi sasabit yung ano eh, yung disc niya. So yan, varnish na siya. So okay na. Okay. So kabitan natin to. Mga ilang minuto lang, mainit kasi. Mga ilang minuto lang. Kabit na natin ito.